Nababahala at nanggagalaiti sa pagkadismaya at galit ang mga kasapi ng data technology trading o mas kilala sa tawag na DT trading. Ang nasabing investment scam ay viral ngayon sa social media, matapos umani ng samot-saring reaksyon sa mga netizen. Dahil nga nito lang nakaraang linggo bago maghalalan ng BSK o Barangay and Sangguniang Kabataan election, ay nagsimulang mag-failed ang lahat ng mga withdrawal ng nasabing investment scam o trading platform. Disclaimer, ang video na ito ay for educational purposes lamang mga kaibigan. Anumang larawan at pangalan na nabanggit sa video na ito ay para lamang bigyang babala at kaalaman ng publiko sa mga ganitong klase ng scam. Sa video ay makikita ang mga kabataang ito na nakikiusap sa DT company na ibalik daw ang withdrawal dahil kailangan nila ng pera. Magandang araw po sa ating lahat. Kami po ang isa sa mga kasali sa DT at nananawagan po kami kay Sir Carver na sana may balik po ang withdrawal. Ako po ay may utang na 3.5 kay Romelazo at wala po ang pambadya sa aming place. Ako din po ay nananawagan sa DT company. Ay nung Lunes pa po ako nag-withdraw ngayon wala pa. Ay apang bayad sana ako sa Shopee. Ay umutang na po ako at Timikay Ay ang problema nito ako walang pambayad. Ay bahala na ito. Ano nga ba ang DT? O Data Technology Trading? Ang company name daw ng DT Trading ay Data Technology International Exchange, at ayon sa mga naging kasapi ng investment scam na ito, ang company di umano ay na-establish noong November 28, 2021. At ang founder nito ay nagngangalang daw na Simon Burrows, pero ito ay hindi totoo, dahil ayon sa Google si Simon Burrows ay ipinanganak sa Taplow, Buckinghamshire, England noong ika-24 ng Enero taong 1950. Siya ay isang British investment banker, at dating pinuno ng mga merger at acquisition sa Barings Bank at ang dating chairman ng investment bank na Greenhill & Co. Incorporated sa England. Mula noong 2012, siya ang CEO ng venture capital firm na 3i, kaya maliwanag na isang kasinungalingan na naman ito ng mga scammer. Gumagamit ang mga scammer ng mga pangalan ng sikat na negosyante upang maniwala ang publiko na sila ang lehitimong may-ari ng kumpanya. At ayon pa rin sa mga scammer, ang location daw ng opisina nito ay sa Next Building, Makati City, Philippines. Pero ito ay isa na namang kasinungalingan ng mga scammer, dahil ang totoo ang Next Building ay pagmamay-ari ng Nova Group of Companies. Sa video ay makikita natin ang listahan ng companies na nasa loob ng Next Building, pero tulad ng inaasahan wala sa listahan na yan ang DT Company o DT Trading. Ayon sa ating pagsisiyasat, ang DT daw is the abbreviation of Data Technology. It is self-centered. DT makes others become stronger and stronger. DT is about making your consumers, customers, and employees more capable. Yan ang motto ng mga scammer. Narito ang mga kailangan para ikaw ay maging kasapi ng investment scam na ito. Minimum na capital na 3,000, DT app at Telegram app, CP or laptop, stable internet connection, verified GCash and Maya account, at your 30 minutes para makapag-trade. Ang mga member ay maaring kumita di umano sa pag-invite at pag-trade tuwing 8 PM to 8:30 PM. Magbibigay ng signal ang DT company sa pamamagitan ng Telegram, upang makapag-trade daw ng tama ang mga member nito. Pagkatapos ng 60 segundo papasok na ang iyong earnings at makikita mo daw ito sa assets mo. 5.5% ng iyong total assets ang pwede mo daw maging kita sa DT. Halimbawa ikaw ay may asset na 3,000, maaari kang kumita dito ng 165 piso sa unang trade mo. Noong una daw ay mababa pa ang hinihingi sa deposit ng DT na halagang 400 piso, hanggang naging 1,500 piso, at ngayon ay 3,000 piso na. Noong una ay marami di umano ang kumita sa trading scam na ito, may nakapagpatayo daw ng bahay, nakabili ng motor at nakapag-loansad pa ang mga iba't ibang team ng DT member ng mga relief operation, mga charity event sa mga eskwelahan. Ngunit kagaya ng inaasahan sa mga investment scam, ang mga magagandang adhikain na ito ng mga member ng DT ay napalitan ng labis na pagkadismaya at panghihinayang, dahil nito lang October 31, 2023 ay naglabas ng notice ang SEC o Security and Exchange Commission. Ito ay para ipaalam sa publiko na ang DT Trading o Data Technology ay hindi authorized na manggolekta ng mga investment mula sa publiko. Ang advisory na ito ay pinagtibay ng mga ulat at impormasyong nakalap ng komisyon, na ang mga individual o grupo ng mga tao ay nag-aalok sa publiko,
sa pamamagitan ng social media platform, upang mamuhunan sa DT Trading o Data Technology Trading. Tulad ng naipost online, sinasabi ng DT Trading o Data Technology Trading na sila daw di umano ay grupo ng mga profesional na trader na tutulong sa member na matutunan ang pinakaligtas na paraan upang makapag-trade sa pinakatumpak na paraan, upang hindi masayang ang kanilang puhunan. Makakatulong din umano sila sa pagpasa ng mga signal at mga pattern ng pagbabasa upang makatiyak na ligtas ang pag-trade ng mga member. Mayroong dalawang pagpipilian kung paano kumita sa DT application. Ang una ay sa pamamagitan ng pag-trade tuwing gabi na ipapadala sa grupo sa pamamagitan ng Telegram tuwing alas 8 ng gabi. Ang ikalawa ay sa pamamagitan ng pagbuo ng sarili mong team para kumita ng hanggang 400 hanggang 8,000 piso kada araw. Depende sa bilang ng mga miyembro sa iyong team. Ang DT Trading ay nag-aalok ng pamumuhunan sa publiko na may halaga na 3,000 hanggang 100,000 piso. Ang mga sasali ay maaaring kumita ng 10% araw-araw. Ang DT Trading ay kumikita umano sa pamamagitan ng pag-trade gaya ng forex at crypto trading. Pinapangakuan nila ang mga sasali sa malaking balik ng pera o return of investment na kitang-kita. Sa modus ng DT Trading o Data Technology Trading, batay sa database ng SEC, ang DT Trading o Data Technology Trading ay hindi rehistrado bilang isang korporasyon o partnership, at nagpapatakbo ng walang lisensya at awtoridad para manghingi, tumanggap o kumuha ng mga investment mula sa publiko o mag-issue ng mga kontrata sa investment, at iba pang anyo ng mga mahalagang papel na tinukoy sa ilalim ng Section 3 ng Securities Regulation Code o SRC. Ang pamamaraan na ginagamit ng DT Trading o Data Technology Trading ay mayroong katangian ng isang Ponzi scheme kung saan ang pera mula sa mga bagong member ay ginagamit sa pagbabayad sa fake earnings ng mga naunang member at pangunahing idinisenyo upang paboran ang mga nangungunang recruiter nito at naunang member. Kumukuha at nakaaapekto sa mga bagong miyembro kapag nagsara na ang kumpanya. Ang pag-aalok at pagbebenta ng mga mahalagang papel sa anyo ng mga kontrata sa pamumuhunan, nagamit ang Ponzi scheme na mapanlinlang na modus na ito ay hindi rehistradong seguridad. Hindi mag-i-issue ang SEC ng lisensya para magbenta ng mga seguridad sa publiko sa mga tao o sindikato na nakikibahagi sa negosyo o pamamaraang ito. Bukod dito, ayon sa RA No. 11765 o ang consumer ng mga produkto at serbisyong pananalapi, ipinagbabawal ng Protection Act o FCPA ang paggawa ng pandaraya sa investment, na tinukoy bilang anumang anyo ng mapanlinlang na pangangalap ng mga investment mula sa publiko na kinabibilangan ng mga Ponzi scheme, at iba pang mga scheme na kinasasangkutan ng pangako o alok ng mga kita na nagmula sa mga investment o mga kontribusyon na nilagak ng mga member mismo, at ang pag-aalok o pagbebenta ng mga investment scheme sa publiko ng walang lisensya o permit mula sa SEC. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na huwag mag-invest o huminto sa pag-i-invest. Ang investment scheme na inaalok ng DT Trading, Data Technology Trading ay katulad din sa mga anumang iba pang mga investment scam na may pareho o katulad na mga scheme. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa sinumang individual o grupo ng mga taong nanghihingi o nag-aalok ng mga investment o nagre-recruit ng mga mamumuhunan sa DT Trading o Data Technology Trading. Sinumang mga nagsisilbing salesman, broker, dealer o ahente, kinatawan, promoter, mga upline, recruiter, influencer, endorser at enabler ng DT Trading, sa pagdebenta o pagkumbinsi sa mga tao na mamuhunan sa investment scheme, na inaalok ng nasabing sindikato, kabilang ang paghingi ng mga pamumuhunan o pag-recruit ng mga member sa pamamagitan ng internet, ay maaaring kasuhan ng kriminal sa ilalim ng Section 11 ng Consumer ng mga produkto at serbisyong pananalapi, Protection Act o FCPA at Section 28 ng SRC na may pinakamataas na multa na 5 milyong piso o pagkakulong ng 21 taon. Alinsunod sa Section 73 ng SRC, SEC vs. Udine Santos, GR No. 195542, March 19, 2014. Bukod dito, ang mga pangalan ng lahat ng sangkot ay iuulat sa Bureau of Internal Revenue o BIR upang ang naaangkop na mga parusa at mga buwis ay maigawad. Kung mayroon kang anumang impormasyon tungkol sa sinumang individual o grupo ng mga individual na leader ng DT Trading o Data Technology Trading, mangyaring ipadala ang iyong sumbong sa pamamagitan ng email sa ept@sec.gov.ph
o mag-message sa official Facebook page ng Security and Exchange Commission o SEC. Ano ang 3 bagay na matututunan natin sa sitwasyon na ito? Number 1, huwag basta maniniwala sa mga nag-aalok ng investment scam. Number 2, maging mapanuri sa mga sasalihang mga investment platform at check kung ito ba ay rehistrado sa SEC at sumusunod sa regulasyon ng pamahalaan. Number 3, walang shortcut sa pagyaman, huwag maghangad at masilaw sa malaking kita o halaga, lalo na kung ito ay hindi legal, magsikap at magtrabaho ng marangal upang ikaw ay magtagumpay. Nagustuhan mo ba ang content natin ngayon, kaibigan? Kung oo, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-like para lagi kang updated sa mga content natin sa future. Maraming salamat sa panunood, pagpalain kayo ng ating Panginoon.